church. Let's worship our living God in this place. Hallelujah. Oh, we worship you. Be exalted in this place. Have your way, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. We worship you, Jesus. Just have your way in this place. Hallelujah. Oh, Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pangmasdan ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailanman di pababayaan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di nagbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang, matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lim, mananatili sa iyong lilim.
ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, ang papuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, suko. Sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa'yo lilim. Nang masumpungan ka sa dakong lihim, oh, purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, have your way. Oh, we worship you. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin. Panginoon, purihin ka sa gabing ito. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sinasamba, pinupuri, niluluwalhati namin
ng iyong pangalan, O Diyos. Tinataas namin ang iyong ngalan, Jesus. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Ang karangalan ay sa'yo, pagpuri ay sa'yo. Hallelujah. Niluluwalhati ka namin, sinasamba, tinataas, dinadakila ka, O Diyos. Wala kang katulad, malugod ka sa pagsamba namin sa iyo, Ama. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Sa iyo ang pagpapala, pinagpapala namin ikaw, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, salamat sa iyo sa gabing ito. Sa pagkakataong dinadala mo kami sa lugar na kung saan may kalayaan kaming express ang aming pagsamba. Dinadala mo kami sa lugar na kung saan kami ay nasa pangangalaga, nasa presensya mo, at palaging na-enjoy, Panginoon, ang benepisyo ng pagkubli sa iyo. Nandito kami sama-sama, Panginoon, para patuloy na itaas itanghal ang iyong pangalan sa aming mga buhay. At ang makapangyari ang inyong gusto at hindi yung amin. Malaya kang kumilos, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng aming pagsamba at aming pagpupuri at pagpapala sa iyong banal na pangalan. Maging mabangong samyo ang lahat ng ito't karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyo, aming Diyos. Wala kami ibang itatanghal kundi ang pangalan ng aming Panginoong Yesus, na siyang alam namin karapat-dapat sa lahat ng pagdakila, pagluwalhati, pagpaparangal, at pagtaas. Panginoon, ibuhos mo ang iyong anointing sa lugar na ito. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming lahat na nagsasama-sama sa lugar na ito upang matanggap namin ang iyong mga inihanda sa amin. Bigyan mo kami ng mata na malinaw namin makikita ang iyong mga kalooban sa amin. Tahinga na napapakinggan namin ang iyong tinig at yun ang aming nasusunod. Mga puso na umuunawa at hindi naguguluhan sa mga bagay na iyo pong iniaatang sa amin. Lord, direksyon para yun po yung aming tahakin para tunay na ito'y makalugod at makapagbigay kaluwalhatian sa iyong pangalan. Lord, salamat sa pagsasama-sama namin ito, maging mga panalangin, maging ang iyong mga salita, alam namin ay magiging masagana sa aming lahat. Ang kapangyarihan mo ay madi-display, Lord, to which alam namin, if there are bodies, Lord God, that are sick, Lord, ikaw ang nagpapagaling at binubuo, at alam namin mula ulong at talampakan, kami ay magaling na, malusog at malakas in the name of Jesus. And even kung may mga kakulangan, may mga bagay, Panginoon, na kami nasasalat, Panginoon, alam namin, pupunuan mo ang lahat ng ito at ang pagpuno mo ay hindi lang sapat, higit pa sa sapat. Salamat, tinatanggap namin ang lahat ng ito, tatangkiligin namin ang lahat ng ito, at masasabi namin at maararanasan namin na tunay sa buhay na ito,
kami ay matatagumpay. Purihin ka, Panginoon, malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. Muli, Banal na Espiritu, samahan at gabayan mo kami at dalin mo kami sa mas malalim na kapahayagan ng mga salita ng aming Panginoong Yesus at maitanghal at maluwalhati lamang ang aming Diyos Ama. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. We give you all the praises and all the honor and all the thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, before we all sit down, just go around. Magkamayan po kayo at sabihin niyo, pinagpala ka sa gabing ito. Okay, magandang gabi. Para malakas ang dating ko. Magandang gabi po. Good evening, everyone. Well, thank God we are on our last Wednesday of the month of August. Last Wednesday. So, biro mo, no? Pagdating ng linggo, bare months na. Bilis, ano? Lalabas na. Bare months na. Well, are we all blessed? Amen. So we are blessed and we will be a blessing to a lot of people around us. And pag Wednesday, we really are praying na talagang a lot of people will come and pray and learn and receive from the Lord. Kasi ito yung service natin na masasabi nating kumbaga foundational. No, so every Wednesday we do a series. This is not to just teach but to establish. So pag nagiging part tayo ng midweek service, we are actually strengthening our foundations as a believer. And we are clearly knowing our identity. Kasi a lot of believers today, lalo na sa simbahan natin, they are still confused until today. Okay? Nakakalungkot yung gano'n, yung mananampalataya ka na hindi mo pa rin alam kung gaano ka pinaburan ng Diyos mo. Kung paano ka gustong iangat ng Diyos mo. Diba? So we are here every Wednesday para mag-receive at from the heart ay ma-transform at ang transformation is not just happening once, it is a continuous process. And if we can all reach, and if we are all kumbaga sold out sa transformation, then the next goal would be sanctification, yung talagang makita natin that we are made one. Yung talagang hinubog ng Diyos na talagang anak niya, na kanyang-kanya. So, continuously, if you see sa pag-Sunday services natin, alam ko maraming may mga trabaho at maraming nagagawa ng dahilan, hindi paraan. Yan ang problema. Pag Wednesday, dyan ano naman yan, para bang ang treatment sa Wednesday service ay so slight lang. Para bang, parang salim pusa lang.
Pero hindi eh. Actually, pag Wednesday, yun talaga yung buhos ko rin na marami akong inaaral at tinuturo. So, we have to really to catch what is in the heart, not just in the heart of your pastor, but in the heart of God. We have to really to catch what is in the heart. May repeater ako. Diba? Alam niyo, meron ako may echo, no? Okay, so, announcements muna po tayo. So, this coming September 2, yan yung unang-unang salbo sa Monday, ay prayer and fasting na natin. Okay, so we just need to pray kasi isipin nyo, malapit na yung ating anniversary. Berne, October, November, September na yung papasok, edi 2 buwan na lang, anniversary na naman natin. So we need to pray and fast at the same time. So 2 gabi po online and the 3rd night will be here. Okay, so tandaan niyo po yung dates na yan. And then come Saturday, September 7, will be Ladies Fellowship. Okay, lalabas ba kayo? Diyan sa labas. Okay, so alas 8 po ng umaga or earlier, but you will have an outdoor fellowship, mga ladies. Tapos pagdating sa 14, yung mga kabataan naman natin will meet together sa alas 4 ng hapon dito po sa ating sanctuary. So we invite your young people to be a part of the family of the Young People's Fellowship on September 14. And then September 20th, may Young Adults Fellowship at gagawin ito sa Old Town. Okay? Old Town SM Santa Rosa. Yan. So, sa Friday yan. Friday pala yung schedule na yan. And then, September 21st will be the first year anniversary ng Kingdom Builders. So, we are inviting and we are encouraging everybody to be a part of the Kingdom Builders anniversary. Sabado po yung alas 4 ng hapon. And then, on the 28th naman, siyempre yung ating men's fellowship. So, every last Saturday, we are doing our men's fellowship. Yan. Tapos, yung midweek services natin will be prayer service at the same time. So, we are encouraging everybody to be a part of this. Okay, so yan po yung mga schedule of events natin for the month of September. Okay, so take note of our schedule. Siguro hindi, yung schedule na yan, minsan hindi kahit sa mga bahay natin, hindi natin nilalagay yan kasi maisisingit na lang kung maisisingit. Okay, dapat magbago na yan eh. Somehow. Okay, so let me proceed with what I'm sharing para po sa ating lahat. This is a series of Kingdom Citizens Act. And we are on the series number 14. Series number 14 na po tayo. Okay? So, I know and I believe na itong series na ito, pag humahaba, ibig sabihin, may hinihintay. May hinihintay na magkaroon ng talagang kapahayagan mula sa Panginoon. Pero, again, it is not always a guarantee na when you are here and you receive, automatically you are a made person na when you receive something. It has to go to the process still to prove who we are, kung sino talaga tayo. So, itong series na ito will help us to really identify what we need to be, what we need to do. Okay? Kasi, no doubt about, when we receive the Lord and Savior Jesus Christ, we have been included and we have been in the circle of the family of God. And we are called citizens. Okay? So, sinelyuhan na po tayo.
Pero minsan yung mga sinelyuhan, parang nabubura ang selyo. Yun lang ang nakakalungkot, di ba? You have been known to be a part of the family of God, but eventually you're doing things na not really tawag dito, making a mark as a citizen of the kingdom of heaven. But tonight, at sa mga previous na meetings po natin, we wanted everybody to just grasp, hold on to the truth of the word, and never look back. So, it is an attitude, to be attitude ng isang citizen na we all supposed to be moving forward. What we got, we carry it along with us. Lalo na kung ito'y mga kapahayagan sa salita ng Panginoon at talagang pinakita ng Banal na Espiritu, this is who we are and this is what is supposed to be what we are doing. Okay, so Kingdom Citizens Act number 14 is called something of eternal value. Last Wednesday, we talked about sacrifice. Okay, so I don't know, but if we will rate ourselves and rate the church, is there somebody or is there ang tawag dito, anong grado ng mga mananampalataya sa larangan ng sakripisyo? Masasabi ba natin talaga na we are into it or we are just considering it? No, kasi if we say we are willing to sacrifice, then we mean what we say. Tama? Pag sinabi natin, magsakripisyo ko, gagawin ko to para sa Panginoon ko, kahit na anong mangyari, gagawin ko to, kahit nasasaktan ako, gagawin ko pa rin ito. Basta ang goal ko, every time I do this, I bring a smile to the face of my God. So, it might, yung last Wednesday nga, it might be hard to really do a sacrifice, but if it is what the Lord requires, we are supposed to plunge in o talagang kailangan bumigay tayo doon. Okay? So, napakahalaga ng sakripisyo. Actually, kasunod ito nito eh. Kasi kung walang pagsisakripisyo, wala tayong may hita o wala tayong ma-enjoy na benepisyo ng kalangitan. Okay, something of eternal value. So, if you will think about something of eternal value, what are these things na you can consider of eternal value? Mamaya, meron ako mga 6 na bagay na somehow, it has been the revelation of God to me na i-share ko sa inyo kung ano yung mga bagay na yon na may eternal value. Meaning, even you are gone, it still rings in the heavens and it merits you crowns. Kumbaga, you are rewarded in heaven. You're not just trying to get the reward here on earth. Kasi ganoon naman tayo, we are trying to pursue things that will reward us here on earth. But the Lord is the rewarder of everything, di ba? Basta may faith ka sa Kanya. But here, we are trying to instill in our system the things of heaven while we are here on earth. Okay? So, dito sa pangalawang pakikita ko lang sa inyo yung mga talata for us to understand ano yung significance ng something of eternal value. Okay, why we need to consider it in our life. Sabi nga sa James 4:14, whereas you don't know what will happen tomorrow. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little while, little time, and then
vanishes away. Okay, the Bible is clear. If we are not considering things that has eternal value, ibig sabihin baka maabusan tayo ng panahon, pagkakataon. Because this life is like a vapor. Okay, usok ba to? Usok lang siya na nandiyan for a meantime and then nawawala rin. Ganun ang buhay natin. Na parang kung mabuhay tayo, maganda nga sana nabubuhay ka na parang wala ka ng bukas. Pero ang goal mo is that you do things that has eternal value. Kasi yung katagang yun na nadinig natin na nagtatrabaho ko, kumakahid ako na parang wala ng bukas, gumagawa ko na parang wala ng bukas, is that I just wanted to gain and gain and gain. Pero sa totoo lang, pagkatapos ng buhay na ito, wala naman tayong mabibitbit, di ba, na kahit na ano. Yun ang sinabi ni Job. Hubad akong dumating dito, hubad din ako lalabas sa mundong ito. So, we just need to reconsider ourselves. I-consider natin na this life, kumbaga, is uncertain. Okay? Uncertain na you don't know what will happen tomorrow. Only God knows, di ba? So, you just need to trust Him. Depend on Him and let Him guide you on the days that will come in our life. So, ang isipin natin dito na ang buhay hindi naman talaga forever. Kaya nga walang forever dito. Yan ang maraming pagkakamali. Pero ginagamit lang nila para maapis ang kanilang puso. Okay, next. 1 Corinthians 3, verse 12 to 15. Sabing ganun dyan, now, if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each one's work will become clear. For the day will declare it, because it will be revealed by fire. And the fire will test each one's work of what sort it is. If anyone's work which he has built on it, endures, he will receive a reward. If anyone's work is burned, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So, dito sinasabi ng Panginoon na everyone is building their life. Gold, precious stones, silver. And then, some are doing it, wood, hay, and straw. So the first three, the more it goes through the fire, it is more becoming purer. Mas nagiging dalisay, magiging, kumbaga, lumalabas yung ganda. Pero yung wood, hay, and straw, when it goes through the fire, it will just be burned. So, sinasabi ng Panginoon, sa mga ginagawa po natin, ano bang eternal impact nito? Ito ba ay magtatagal hanggang eternidad, that you are really building your life with gold, silver, and precious stones? Or you're just building your life by wood, by hay, and by straw? So, ibig sabihin, yung walang kakwenta-kwenta, doon tayo nagme-major, yung mga may kwenta, yun yung minor natin. Kaya nga, dito lumalabas yung prioritizing. Diba, meron tayong isang series na priority. Alam ba natin kung sino dapat nating unahin, anong dapat nating inuunang ginagawa? Kasi we can be so busy with a lot of things in our life, but it has no eternal impact or eternal reward. So dadaan lahat yan sa apoy. Lahat ng ginagawa natin sa mundo habang tayo nag-i-exist. Pero ang tanong, yung ginagawa ba natin talagang mananatili? Buti pa yung kanta kanina, mananatili sa iyong lilim. So, ang tanong, masusumpungan ba natin yan pag natapos tayo sa mundong ito? So, again, consider what we do. Another verse, Matthew 6:19 to 21. Sabi nga nun dyan,
Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. For where your heart or treasure is, there your heart will be also. So, dito, machi-check talaga natin kung nasaan yung ating mga puso. Are we just trying to lay up treasures on earth? Yung bang ginagawa natin, yung ating pagpapagal ay puro sa pang mundo lang ba? Yung pang sariling ganansya natin, yung mga marireceive ba natin ay here today, gone tomorrow? Or are we just trying to do things na it will just last for a long, long time till forever? We can still actually see it and tawag dito, talagang mamasdan pa natin yan. Lord, that is what I have done for you. Kaya masarap talagang pakinggan na pag humarap tayong lahat sa Panginoon, ang sasabi niya, well done, you good and faithful servant. Because there will be time na I don't know, I don't want to hear something else from the Lord but just those words. Na pagdating dun sa langit, I will be welcomed by my God, by our God. Sabi niya, well done, you good and faithful servant. I have not been wasteful in my life, or we have not been wasteful in our life, but we are trying to do things that will please Him, that will have an eternal impact. So, ang something of eternal value will help us understand kung paano tayo kikilos dito sa lupa. Baka lahat na lang ng pagpapagal natin ay hanggang dito lang. Pero pagdating sa harap ng Diyos, sa ating Diyos mismo, lahat ng yan ay nasunog at wala tayong maipakita at maipamuka na tayo namuhay ng ayon talaga sa kalooban ng Panginoon. So, as kingdom citizen, ang ating act is we do something that is of eternal value. Meaning, we give importance to the things that will last till eternity. To which, we know that those things that we do for eternal's cause or eternity's cause will really bring a smile to God's face. Na habang ginagawa natin sa isang araw, may ginagawa tayong bagay, pero we know we are not driven by our own desire, but the Lord brings us there to do those things, and then we do things that are really have an eternal impact during the day. Kaya nga, we can say that every day should always be heaven on earth. Amen? It's supposed to be that every day there should be heaven on earth. Meaning what we do here will always echo in heaven. Kasi yun tayo citizens of heaven. So what we do, we are not just trying to live this life. Gusto ko lang mabuhay. Oo, lahat tayo gusto mabuhay. Pero Kristiyano na tayo, mananampalataya na tayo. Dapat ang pamumuhay natin ay nagkakaroon ng saysay sa kalangitan na kung saan tahanan din naman natin. Okay? Okay tayo makapagbili tayo ng maraming property, magkaroon tayo ng maraming material things, magkamal tayo ng maraming salapi. Lahat naman yan, kasi kapakinabangan dito sa lupa yan Pero you know that, we all know that these are just secondary things. Amen? Secondary things lang po ang mga bagay na, kumbaga kung titignan natin, mabubuhay naman tayo, si Lord naman talaga ang ang magdadala ng kabuhayan natin Kaya nga, di ba, bakit sinabi sa Matthew chapter 6, huwag tayong mag-alala or huwag tayong mag-worry? Because the Gentiles seek these things. Kakainin, dadamitin, titirhan. Ang sabi, the Lord knows.
all that we need. And all He wants us is to trust Him, to depend on Him. And what we do here will always needed to be having an impact in heaven. May dating sa kalangitan. So, tingnan niyo po yan, yung tatlong talatang yan, yung una ay James 4:14, tapos 1 Corinthians 3:12 to 15, at itong Matthew 6:19 to 21. So, tingnan niyo po ito. As kingdom people, we must remember that time is fleeting. Okay? Ang mga oras natin ay madaling lumilipas. With each passing day, we should invest every moment doing what God wants us to do and not wander away from His paths. Okay? Ang gusto ng Panginoon, habang lumilipas ang mga araw, ay nag-i-invest tayo bawat panahon natin sa buhay na ito, ginagawa natin yung gusto ng Diyos para sa atin. At hindi tayo parang hibang na hindi natin alam kung anong gagawin natin, ano pa priority natin, ano bang desisyon gagawin natin. Alam niyo ba, pag ang mananampalataya connected sa Panginoon, hindi lito. Hindi yung halabira, yung suntok sa buwan, na hindi mo na masuntok yung buwan. Kasi we are trying to make our energy hindi na waste. But, ika nga, itong buhay ito talagang nasusubukan, but we just need to understand, if we really trust the Lord, and if we really like na gusto talaga natin ang buhay natin ay merong of eternal value, then we will just get busy with our God, and we'll always inquire of Him, time after time. Tawag ka lang ng tawag sa Panginoon. Wala namang masama sa pagtawag sa Panginoon. Amen? Kaya nga, pray without ceasing. Minsan kasi, we are ceasing in our prayer. Tama, we cease in praying. Kasi parang nothing is happening, but we know, the more that we do it, the more He is pleased, the more we are trying, we are really bringing things in heaven here on earth, and what we are gaining here on earth, having an impact in heaven. So, sabi nga nun, we are tempted to stray from God's path as we see the glitter of this world. But we can't afford to sway. Ganda lahat yan kumikinang Siyempre, kung saan kumikinang, dun ka na dadala. Wala namang ibibigay ang demonyo na hindi maganda no? Ika nga, maganda sa simula, pero yung beauty that is passing, yun yung ibinibigay ng demonyo na ngayon maganda, sa susunod pangit na. So, the Lord just wants us to focus, no? Mag-focus tayo dun sa mga bagay na merong eternal value. May halaga sa ano ba yung eternal? Pangwalang hanggan. May halaga sa pangwalang hanggan. So, I don't know how you weigh things in your life, mga kapatid. When we do things, alam ko may mga natural things tayong ginagawa. Wala namang mawawala doon We have natural things. Pero we are supposed to put our full trust in God and dependency on Him. Di ko alam kung nabasa yung kaninang sinend ko. Mahaba yung sinend ko kaninang sa devotion. Kasi kung isipin natin, ang title ng Trust and Hustle we know we need to trust God, but when we hustle, ibig sabihin kung may gagawin na tayo, minsan nagpa-fly away yung trust. Kasi we just hustle We just need to accomplish this, finish this, and just complete this. Lahat ganun ginagawa natin yung hustling But, if we can just weigh things na nagtitiwala ba ako sa Panginoon, but when I hustle, I know it is not a waste hustle, but a hustle that will bring an eternal, kumbaga, impact.
You may value talaga. Kasi again, lahat ng ginagawa po natin, ginagawa talaga natin. But again, what we really do, and our goal is that every time we do something, we are really adding up to our treasures in heaven. Yung investment, yung ating dinadala sa langit, ano ba yung mga yon. So, tonight, I want us to see, these are 6 basic things na I want us to remember again, itong 6 na bagay na ito, para ma-reconsider natin kung ito bang ginagawa ko talaga merong dating para sa pangwalang hanggan. Okay? So, yan. Things we do that has eternal value. Ito yung mga bagay na ginagawa natin na alam natin may eternal value. Okay? Unang-una, loving the Lord our God. Okay, itong unang puntong ito, dapat, tayo dito, sold out na tayo dito. You just don't love other people other than God. You just love the Lord our God. Kumbaga, fix na dapat ito. We live to love the Lord our God. Joshua 23. Huwag niyo na kayong pero hindi ko na sinulat lahat kasi haba yung yung aking slides Joshua 23 verse 11. Sabing ganun dyan. Therefore, take careful heed to yourselves that you love the Lord your God. 23:11. Okay? Kulang sa 1. Therefore, take careful heed to yourselves. And then, that you love the Lord your God. Kung aanuhin natin, nung si Joshua sinasabi niya to sa mga tao, sabi nga nun, mag-ingat kayo sa pagsunod mo sa iyong sarili. Dapat sa pagsunod mo, mahal mo ang Panginoong mong Diyos. Okay? Hindi mo kinakalimutan siya sa buhay mo. Siya talaga, wala nang iba. And we all know that if we really love the Lord our God, we should always think of this. God is a jealous God. If there are things that are weighty than God in our life, kung may mas mabigat sa Diyos sa mga ginagawa natin sa buhay, alam natin na somehow nasasaktan din ng Panginoon. Kasi ang aim natin in life is to always bring a smile to God's face, di ba? Na kahit na alam natin na susubukan tayo, alam natin gumadaan tayo sa kung ano-anong ginagawa ng demonyo laban sa atin, may mga blockages and mga hindrances, may mga bagay na ganyan. But we still stay loving the Lord our God. And loving the Lord our God, we all know na diyan pumapasok yung Matthew 6:33. Priority siya. Pagkatayo mo sa higaan, siya kagad, kausap mo. Hindi yung cellphone mo or kung ano-ano. That is making Him the first and the only option. The whole day that we live and exist, it is supposed to be, we are always making Him first. Gagawa tayo, making Him first. God, help me with this. Alam ko, there are rutinaries na ginagawa tayo araw-araw. Tama? May mga rutinaries na tayo, but have we ever tried to say, God, alam ko araw-araw ko nang ginagawa ito, but pwede bang pakialaman mo ko dito, sama na tulungan mo ko dito? So that what I'm doing now will have an eternal impact. It's not just a natural thing that you have done,
it has become a supernatural thing that you have done. Loving the Lord our God is really making Him the top of the top. Alam naman natin yung Matthew 22:37, Mark 12:30, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. So yan, yung mga bagay na yan, kumbaga pinagbibigay diin para ang buhay po natin ay talagang may dating sa harap ng Panginoon. Na kapag umarap tayo sa Kanya, ay sabihin ng Panginoon, talaga itong anak kong to, talagang pinaglaban ng pagmamahal niya sa akin. So the first thing is that we need to do is really make God smile at us. Make Him be pleased at us. Pangalawa is loving our neighbor as ourselves. Eternal value. If we can really learn to love our neighbor, even though they are different, they are at times na nasusubukan yung ating temperament, but loving them is different. Because it is commanded and it is the heart of God to really love people and never hate them. He can be angry. Yung ngayong righteous indignation magagalit siya at magkakaroon ng hustisya doon sa galit niya. Pero He doesn't want na yung galit niya ay mananatili. Have you ever read yung Old Testament, yung ordeal ng Israelites? That they will always sway from the will of the Lord. But His love still sought them. Kaya nga sabi ng ganun, ayusin nyo ang pagmamahal nyo sa mga kapwa. Kaya nga, yun yung pangalawang commandment, di ba? The second greatest commandment, love your neighbor as you love yourself. And we all know na pag nagmamahal tayo sa kapwa natin, ginagawa natin sa Panginoon yun. And it has an eternal value. There's nothing that we are losing if we love somebody. Yung ma-extend natin yung love ni God, yung agape, kasi ang agape, di ba, unconditional yan. Kahit na nasasaktan, nagmamahal pa rin yan. Ika nga, yun yung karinyo brutal Yung tinatawag na sinisiraan ka na mahal mo pa rin. Kumbaga, stretch ka na, mahal mo pa rin. And that is loving our neighbor as ourselves. And we don't hate ourselves, tama? May mga times na i-hate natin, pero hindi mo pwedeng forever galit tayo sa sarili natin. But we love our neighbor. And dyan pumapaloob siyempre yung forgiveness, loving even our enemies. So that has become, tawag dito, ito yung parang sukatan ng eternal value, yung nagmamahal ka sa kapwa mo, sa kaaway mo. So it has an eternal value. So dito ini-stretch tayo lahat ni Lord. Dito sa simbahan, pag siniraan ba tayo, dadalhin ba natin sa korte? Ihahabla ba natin? Maghanap tayo ng mga attorney na alam natin magsisinungaling din sa labanan para ma-justify yung pagsisinungaling din natin laban sa ibang tao? I tell you, yung mga nasanay na sa pagsisinungaling, walang yun. Walang reward yun. Di ba? Kaya ano sabi doon sa Corinthians na inaaral natin, yung sa devotion natin? Sabi, wag na wag mong dadalhin sa korte ang iyong kapatiran. Di ba? Nakakaya na kayo iisa ang spirito, pero ewan ko kung saan nalihis yung isang spirito o parehas na espiritu na na-deceive. So, we are not those kind of people na we are trying to be dominant to other people. As much as possible, as the Lord loves people, we are also loving people, just like He loves us.
Yung Romans 13 verse 10, gusto kong basahin ito. Romans 13, verse 10. Tingnan niyo to. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Hindi. Yung kapitbahay kong yan, tignan mo, padakip ko yan. yung kapitbahay kong yan, perwisyo na ako. Parang sa amin, no? Siguro napunta naman kayo sa bahay, kabilaan doon ay manukan. Dahil hindi ko talaga pwedeng na di-disappoint. Siyempre, may point na yung manok niya ay namamahay paggabi doon sa terrace namin at ginagawang CR. Yung CR. Pwede namang pinicturean ko pa nga. Gusto ko na nga sanang dalhin talaga doon sa sa clubhouse para magreklamo. Nanalangin na lang ako, Panginoon, itama mo nga ang puso ko. Papanalangin ko na lang siya. Ngayon, kung hindi siya magbabago, siya rin naman na ang, kumbaga, talo. So, ngayon, yung isang manukan doon, wala nang manok. Pero doon pala, nagukay at doon inilibing yung patay na aso. Doon sa kabilang. Kaya siguro isasuggest ko na lang na pabuksan na yon at gawing parkingan na lang. Kasi para makinabang naman ng lahat, 'di ba? Everybody happy. Kung iisipin natin, pwede naman mag-retaliate. Ang daming pagkakataong pwede. Actually, nung bago-bago ako, ginawa ko na yan eh. Bago-bago kami, yung dating bahay natin, di ba? Ang tapat ay manukan niya rin. Siya pa rin. Consistent siya hanggang ngayon. Talagang, kumbaga he's just continuously pestering my life, pestering our community. Pero pwedeng ganun, di ba? Nakapaggawa na ako ng petition para doon at napunta na kami sa arbitration. Sabi ko, it will not guarantee me any peace if I'm doing this to my neighbor. So I'm just praying na somehow makarealize ba. Pero siyempre may may initial exposure na siya sa victory. Nakapag-church na siya, nadala siya ng mga anak niya. But again, I'm still praying for a turnaround. Kasi hindi ko naman pwedeng hayaan na kumbaga magiging gano'n na lang yung heart ko sa kanya. Na palaging gusto ko na lang, pag nakikita siya, parang ayoko na nga kausapin. Pero nakakausap, ina-approach pa ako. Ngayon, yung mga dinadalang mga karton, galing din sa kanya yun. Kalakal natin. Di ba, bumabait na, no? Minsan, hindi mo naman kailangan, salubungin ng masama yung masama talaga. We cannot render evil for evil. Because when you love your neighbor, you always still want them to be good. Kung sirain ka, sirain yung gano'n na, kasi everybody has their own diskarte, di ba? Ayokong maging, yung diskarte niyang masama, ayokong baliin yon na ako ang bumali. Ang gusto kong bumabali ang Panginoon. Kasi, sabihin, pag ako ang bumali, baka iba eh. Alam niyo yung mag-flare up ka na kinakausap mo na maayos, ganyan. Yung one time na hindi namin na ilalagay sa tamang parking yung L3 kasi ginawa nila, sinakop na nila lahat ng parking, pati yung hindi taga doon, nag-park na doon. Sabi ko, hindi ka naman kailangan kausapin ito. Even though hindi ako nakakapag-park, nakalabas lang yung sasakyan doon. Imbis na nando doon, nakapark na maayos, maluwag yung kalye.
Hindi naman ako nakipag-usap. Nanalangin lang ako, Panginoon, magkakaroon din ako ng time. May sasaksak ko rin yung sasakyan dyan. At ang kumausap yung isang kapitbahay. Again, hindi ako nakipag-usap. Sabi niya, huy, yung naglilinis niyan, bumili pa ng pampatay ng damo yan. Which is, bumili talaga ako ng pampatay ng damo para at least ilang buwan, walang damo doon. Patay lahat yun. Para maparkingan ng maayos. Tapos, gabi-gabi, nandiyan kayo, hindi na ako makapag-park yung naglinis talaga niyan. So eventually, hindi na rin nag-park, ako na nakapag-park. Yung mga ganun ba, hindi mo naman kailangan mag-effort ba? Si Lord kasi yung gumagawa eh. Pwede kasing react ka na lang ng react. Tapos, magagalit ka na lang. Kasi nakakagalit naman talaga. Sabi mo, paano ba magtimpi, Lord? Kasi pwede ka nang sumabog eh. Ay, pwede nangingin ka na. Pero again, alam mo na hindi mo kailangan ilagay sa kamay mo ang batas. Hindi, ibig sabihin, ibigay mo talaga sa Panginoon lahat. Kasi that is actually something that has to do with eternal value. You're catching the heavens atmosphere and releasing it here on earth. So, love your neighbor as yourselves. Isa pa, Mark 12:33, pwede makita yun. Mark 12:33. Tingnan niyo, matitim nito mga binibitawan ng Panginoong Hesus eh. Kaya kung tayo, ito yung mga may impact sa heaven eh, yung kung gantong gawin natin. And to love Him with all the heart, with all the understanding, and all the soul, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself is more than all the whole burnt offerings and sacrifices. It is all more than that, the whole burnt offerings and sacrifices. If we can love the Lord and we can love our neighbor, it's more than the burnt offerings and sacrifices. Because He knows that you are depositing treasures in heaven. Okay? So, yan. Number 2 na bagay. Pangatlo, yan. Ang pagiging mindful of the things above. Pag sinabing mindful of the things above, in Colossians 3:2, set your affection on the things above, not on the things on the earth. Kung minsan, iisipin natin, kung sa human finite mind, ang ating consideration is, how can I be mindful of the things above if I am too caught up with the things below, dito sa lupa. Sobrang caught up ako dito. Kasi sa totoo lang naman, ganun talaga ang gusto ng demonyo eh. Yung ma-caught up tayo dito sa mga bagay sa mundo, so we cannot be focused and fixed sa ating Panginoon, sa mga bagay na makalangit. So, ang sinasabi ng Panginoon, being mindful of the things above, is that yung full dependency natin kay God, ay anytime and every time we have all the troubles that is catching us up here and below, we are always looking on the things that are above. To which, I don't know, eternal impact to ibig sabihin, kapag tumitingin tayo sa langit, to which ito yung deception ng demonyo eh. Na minsan masyado tayo nakatingin sa diretsuhan lang, di ba? Yung mga nakikita natin ay puro diretsuhan lang, yan lang, pantay-pantay lang kung ano yung nakikita, ginagawa, yun lang. Pero yung mindful tayo of the things above, na if we can always raise up our heads up, talaga itataas natin yung mga ulo natin patungo sa langit. We will be reminded that what I need to do should always connect
with the beauty of heaven. Kung ano yung meron na atmosphere sa langit, it reminded me to bring it here. Sa work, sa school, kahit saan tayo dalhin ng Diyos. Alam ko, minsan, pag naka-confine ka na sa office, wala kang makitang langit eh. But, we should always gather ourselves and take a breather. Yun ang kailangan eh. We gather and take a breather and then just go out for a while and just look up. And then it will always remind us, if we are sons and daughters of God, and the Lord will remind us, I am looking at you, and I'm watching what you're doing, what you're even saying, what even you're thinking. So, when we are mindful of the things above, we consider the things that God is instilling in our life daily. Ano ba yung mga gusto niyang ipagawa, na gusto niyang ma-accomplish natin? Para hindi tayo lihis sa kalangitan dito sa lupa. Kasi yun dapat ang mga gawin natin eh. Kung ano yung meron sa langit, siya nakikita dito sa lupa. So, ano ba yung, nako-caught up tayo dito, but do we know, do we have that intention to get out of that hole or that cage or prison na nandoon tayo? Yung iba kasi, di ba, lalo na sa mga, ewan ko kasi napapanood ko lang ito sa mga call center, no? Sa call center. Siyempre, nasa ano yan? Nasa mga cubicle nila yan. So, ang breather nila is when they smoke outside. So, when they smoke outside, they will never look at the heavens. They will just puff their smoke. Ganun lang. But they will never be reminded because they are not mindful of the things above. So, siguro kung natitingin habang nagsisigarilyo yung mga yun, nakatingin sa langit, mariremind sila na, uy, papatay mong katawan mo, huwag mong gawin yan. No. Nare-rebuke eh. Pero sa totoo lang, when you just look into heavens, you will be rebuked. I don't know, but that is the dealing that I'm getting. Ikulong yan. Ang bilis eh. So, may mga bagay na we just need to do some actions. Well, if we wanted to have an eternal value, let us set our minds on the things above. Kasi this mind cannot be set if we are just looking yung kung ano lang yung pantay na nakikita natin. Actually, it can be literal eh. Look on the things that are above eh. So when you look on the things that are above, you will be mindful of the things above. How many of us are looking above? Or we are just so caught up with the things below and just roaming around. Eh, yun lang ginagawa natin eh. Parang yun na lang yung nakasanayan natin. Okay? So, be mindful of the things above. Next. That number 4 is that we value serving the Lord. If we wanted to have an eternal value to the heavens, then we need to be more serious in service. What service do we do every day for the Lord? Ano bang ginagawa nating paglilingkod araw-araw sa Panginoon? Or are we just so caught up with the things that we need to do for ourselves and for our gain? Pero are we giving value to service? Sa panahon ngayon, gusto lahat siniserbihan eh. Nasanay na tayo dyan eh. Kaya nga, isa sa mga industry na patok ngayon, services, di ba? Kaya ang nangyari, kahit sa simbahan, services pa rin ang inaantabayanan. Ayaw na mag-serve. Gusto nila sinisilbihan na. To which, walang dating ang ikaw ang siniserbisyon kesa ikaw yung nagsisilbi sa iba. So,
it is always a privilege to be of the service to the Lord. May service sa Panginoon. Kaya nga, hindi pwedeng tayo ay mahiwalay doon sa ehemplo ng Panginoon. Di ba? He came not to be served, but to serve. So, hindi dapat tayo hiwalay doon. Kung gusto nating may impact ang buhay natin hanggang sa pangwalang hanggan, then we are supposed to desire service. Panginoon, kasi eto na lang ang kaya ko eh. Hanggang dito na lang yung kakayanan ko. Minsan, we consider what age we are, or the physical capacity natin, or ability. But when the Lord says you do it, God will especially anoint you to do that. Kasi ang gusto niya, huwag ka mawala ng reward. Para yung mga iniipon mo sa langit ay talagang nagpa-pile up doon. So God will give us the grace to do things that are always beyond our capacity. Ako sabi ko nga, Panginoon, bakit ako nagpapastor eh? Sa palagay niyo, natural ito. Is it natural for me to be a pastor? Is it natural for me to do things na lumabas ako, kausapin ko to? It's never me. And I know it's never me. It's the service that God has brought into my system that I just need to do what I need to do for the Lord. Kasi kung lahat na lang kinukonsider mo, hindi ka talaga magsisilbi. Kulang ang pamasahe ko, pagpupunta ko. Alam mo, may mga ganun eh. May pastor tayong, kumbaga na sinasabihan ko, huwag mong tingnan ang pera mo. Kung wala ka, may 2 paa ka. Pwede ka namang makarating. Sabi ko gano'n, yun yung mga sacrifices, pero may eternal reward. Hindi mo kailangan maliitin yung pagsisimula mo kasi lahat yan dumadaan sa prosesong ganyan. Pero, wag namang pumigil yan sa'yo na meron kang ganyang dahilan para hindi mo gawain ang gusto ng Panginoon. Kasi, makakarinig talaga tayo ng mga regrets eh. Nagsisisi, hindi ko kasi napunta, hindi ko. But, when you know that you are designed to do such a thing, the Lord will be the one that will provide. Starting sa ministry, ganyan din. Sabi ko, Panginoon, I just wanted to serve you. Pupunta ako, even during the practice ng worship team, wala naman akong pamasahe. Pupunta ako, maglalakad ako mula sa amin hanggang sa church. Tapos pag pauwi, praise God, kasi meron na akong 4 wheels na nag-aatid sa akin pauwi. Door to door. Alam nyo, hindi naman kailangan, pumaraan ka lang. Basta alam mo magsisilbi ka, pumaraan ka lang. Si Lord ang bahala sa'yo, may bonus ka pa. Serve the Lord. Value serving the Lord. Colossians 3:24. Okay, basahin natin yan. Sumunod yan sa 23. Colossians 3:23. Colossians 3:24. Sabi nga, knowing that from the Lord, you will receive the reward of the inheritance. So, meron kang yaman, meron kang mana, for you serve the Lord Christ. So, pag gumagawa ka ng mga bagay, you know that you will receive a reward. Okay, yung reward of inheritance, yan yung alam mo na hindi mo nga siya ma-enjoy, pero mas ma-enjoy mo siya dahil sa harap ng Panginoon, yun yung na-impok mo. Okay? Yung Joshua 24:14, siyempre na sumunod yan 24:15, di ba? Ibig sabihin, di ba, sinabi ng Panginoon whom you will serve. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Binibigyan din ni Joshua yung serbisyo. Kung pipili lang ako ng mga bagay-bagay, ang gagawin ko lang magsisilbi, ako at ang aking pamilya sa Panginoon. So, yan. Now therefore fear the Lord, serve Him in sincerity and in truth,
and put away the gods which your fathers served on the other side of the river in Egypt. Serve the Lord. Mga pagdidiin na yan. Sabi ko, pag hindi dinidiinan ng Panginoon, baka hindi mahalaga sa kanya. Pero pag pinagdiinan niyan, ibig sabihin, meron niyang eternal value. Okay? So, next is that, number 5 is spending time with Him. Gusto kong tingnan natin yung Psalms 115 verse 18. Psalms 115 verse 18. Yan. Ito yung choice or matinding tinatayuan ni Haring David. Sabi nga nun, but we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord. When we are intentional in our spending our time with Him, we will not go in a hurry. We'll just soak ourselves with Him. Yung daily devotion po natin, di ba, putol-putol siya, no? Siyempre, hindi naman dahil pag sinisipag ka, babasahin mo lahat. Lalo na ngayon, nasa Book of Job tayo. So sa Book of Job, nakikita natin doon yung conversation ng magkakaibigan. Si Eliphaz, yung tatlo, si Bildad ba yan? So yung tatlo, sinasabihan nila si Job. Pero ang doon is that, babalik pa rin sa Diyos yung usapan nila. Alam niyo yung kahit na hindi na maganda nangyayari, even though itong tatlo, parang dinidiscourage nila si Job na bakit ganyan nangyayari? Baka sobrang pagkakasala mo, yung accusation ba? Pero, you know that those people who are staying or spending their time with the Lord will really be rewarded because they hold on to their time with the Lord and give importance to their time with the Lord. So walang nawawala pag tayo nagbabad sa Kanya, tama? Si Job, hindi naman po napagod, even though nasaktan, nahirapan, may mga pinagdaanan na para bang hindi na siya karapat dapat pagdaanan, pero pinagdaanan niya. But he never compromised to let go of his time with the Lord. Kaya nga nasabi niya dun sa Job 23, actually kanina yata yun, kagabi, na yung aking pagkain, I treat your word more than my necessary food. Ngayon, ngayon tinitreat ko na yung sinasabi mo, higit pa sa kinakain ko. Kasi naging niya na yun eh. Habit niya na yun eh. Nabuhay na siya sa ganon. At eventually, we know that even though mahaba ang Job, hanggang chapter 42 siya, pero in the end, everything was restored back more than what he had earlier. And it is not just the physical reward that he had received, and I believe he will also receive the crown of life because he endured. So lahat tayo, dumadaan tayo sa kabisihan, pero we need to really give value in spending time with Him, which has an eternal value as well. So we have 24 hours in a day, and if we are faithful tithers, we can have 2 hours and 40 minutes for Him. And how well do we spend our 2 hours and 40 minutes? Tithes pa lang yun, yung offering natin. Kasi tithes is not just the money or everything na we possess or we are getting from Him. But even the time, even our talents, binibigay yan sa Panginoon. So spend time with Him. Just take time, spending time with Him, it will just have an internal impact. The last one, number 6, is that make every day a testimony that rings the heaven. Ang dyan is, we need to win souls. Kasi,
Iba ang dating sa Panginoon kapag you are winning somebody to the Lord. Okay? When you have that kind of a heart to always bring somebody to the Lord, it will just make heaven happy. Not just the Lord himself, but the heavens are rejoicing for that one soul that has returned to the Lord. Make every day a testimony. Tayo ba sa araw-araw may nawiwin tayo? We don't need to tally everything, ano, kasi minsan magaling tayo sa pagtali, pero ang tanong, nagagawa ba natin witness para sa Kanya? Mag-share ng gospel sa iba. That we can lead them to a prayer, even though kung titingnan natin, mahirap ngayon kasi ang daming naglabasang relihiyon, that there's a religion that they don't want to be prayed for. Diba? May relihiyon na ang panalangin ay spell sa kanila. May relihiyon na tumaga, sila lang ang tama, ikaw ay mali. But as you ask the Lord for His interference, ay makikita natin how things will just go smoothly. And those who are impossible to win will be won. Minsan gano'n, sabi ko, iglesia yan. Hindi maligtas siya. ADD yan. Hindi maliligtas siya. Pero pag nakita mo, nag-lead ka ng prayer of salvation. Diyan lang sa munisipyo. Yung may isang office diyan na everybody is open to go, yung serbisyong arman, yung notaryo, yung pagnonotaryo ng libre. So diyan, may regular kang attendee, yung mga nagsisilbi, yung mga empleyado. Pero yung mga taong sinisilbihan, minsan full pack yun. Pag Monday, pag araw ng Lunes, halos puno yung office na yon. At least siguro mga 30 or 40 nakatao na pupunta ron. Different people, pwedeng sila ay born again na, pwedeng sila ay RCC, pwede silang ADD, pwedeng INC, pwedeng JW, yung mga iba-iba. So, once na tumayo ka doon and they just listen to you, even though, yung mga una, alam mo, iba ang kanilang orientation. Kasi minsan nakasubangot, yung mga ganun. Yung mga itsurang alam mong, ikaw na makaka-discern ibang ano to, ibang spirito nito. May karga to, may karga. Ibang karga nito. Hindi kakarga si Lord dito. Pero, sige, pray muna tayo. Sabi ko, wala pong masama, makikinig lang po kayo. And just listen, just open your heart. And then, magpe-pray. And then, suddenly, you know that the Lord is the one who's working in the life of those people. Because as you are speaking, you can see them. Alam niyo yung reaction na tumatango na sila. And then, when you finally end, kasi hindi naman mahaba around 5 to 7 minutes ka mag-speak. Ano na yun? Full pack na yun. Ibig sabihin, full meal na yun. And then you invite them to rise up and follow your prayer of salvation. You hear them praying as well. And malalaman mo lang kasi afterwards, yun pala siya, yun siya. So, ang galing niyo pong magpaliwanag. Hindi po ako nagpapaliwanag. Sabi kong ganun, nagsasabi lang po ako kung ano sinasabi ni Lord. Kasi hindi po pinapaliwanag ito. Inuunawa yung sinasabi ni Lord. So suddenly, these people whom you look at look like they are hard. But when you end, they are so soft. Nag-iiba.
At again, hindi lang, again, kaya rin ako pupunta ron for me to win. Even dun sa mga dumarating na mga bagong empleyado, kami rin yun. Wini-win din namin. So, as much as possible, in our everyday life, we should have that goal. If I have an encounter with somebody, help me, Lord, to win them. Tulungan mo ko, Panginoon, na madala ko sila sa iyo. That I can be a testimony to them, and the testimony of Jesus Christ, my Lord, becomes alive also in them. And that will be an impact, a strong impact in heaven. Alam niyo, yun yung yan yung tinatawag na that's something that is of eternal value. And yung binasa natin kanina mga talata, yung sa James 4:14, yung sa 1 Corinthians na wood, hay, and straw, gold, silver, and precious stones. Tapos pagdating dun sa Matthew, yung neither moth or rust destroys. Gusto natin na kung ano man, habang nag-exist tayo, we know na what we do here, we will always also see there. Ibig sabihin, hindi hanggang dito lang. Hindi pagdating natin doon, we recognize that is what we do. Kasi yun naman ang gusto ng Panginoon eh. Ang impact natin hindi lang dito sa earth, kundi pati ang langit. Dahil ganun si Jesus eh. Kung gaano kaapektado ang langit habang siya ay nandito. Kasi dinadala niya yung langit sa lupa. At maganda ron, tayong mga iniwan niya dito, ganun din dapat tayo. We are really bringing heaven here on earth. So, as kingdom citizens, we are to act for something that is of eternal value. And the last slide here, kingdom people move steadfastly towards the goal of investing in heaven's treasury, letting go of all distractions. Okay? We as kingdom people, we move steadfastly towards the goal of investing in heaven's treasury. We let go of all distractions. And sabi nga, an impactful life that speaks, we are devoted kingdom citizens. So, mahirap na sabi mo, deboto ka lang sa sinasaniba mong organisasyon. Dapat masabi nila, deboto ka sa kaharian ng Panginoon. Kasi yun tayo dapat eh. Hindi lang tayo deboto pa. Kasi minsan, yung araw-araw nakikita naman sa simbahan, deboto yan sa sa pag-ibig. May deboto yan sa sa LPPC, deboto yan. Hindi, dapat makita talaga, deboto ka sa Panginoon. Kasi hindi lang dito sa loob ka epektibo, pati sa labas, kahit saan ka dinadala ng Panginoon, you are making an impact. Not just where you are, but in heaven as well. Amen? Hallelujah. Tayo po tayong lahat. I hope you have got something from what I have shared. Sa Sunday ay last session ng ating discipleship. And the graduation will be on the next Sunday. Okay? Kasi, graduation and commissioning. Iko-commission ko na kayo. So, ipagpe-pray ko kayong lahat, isa-isa, lahat ng mga nag-discipleship. I believe na nagseset tayo ng standard sa simbahan, even though we are just young, hindi pa tayo ganun ka-expose talaga. Kaya nga nagmamakaawa ako dun sa LYJM, please accept us dun sa mga kabataan natin. Kasi yata, para bang all of a sudden napuno na yung registration.
So, parang nanganganib na hindi matuloy sa Sabado. Kasi nga, we have no more room for them. Kasi, overflow na 716 na 700 lang yung capacity ng simbahan. So, inaano ko po I'm bargaining if we can just be there for half day just to expose the young people to see what is happening in the generation ng mga kabataan ngayon sa Christian movement. So, let us just pray. And if not, hindi na matuloy, gagawa tayo ng paraan na mag-ibang daan tayo. Tutuloy pa rin natin, pero tayo-tayo na lang. In different venue. Kasi nag-sign up na sila So we don't want them to be discouraged. Yun, ang doon ay we just need to really make investment din sa mga young people natin because they will be the next generation. Ito yung mga kabataan natin dito. Kasi hindi forever ako ang pastor dito. There will be somebody na kailangan matrain, mag-rise up bilang mga manggagawa ng Panginoon. And eventually as well, baka meron tayong maabot na mga lugar na magtatayo tayo doon ng LPBC, di ba? So, the Lord is just orchestrating everything and we don't want to be in a hurry. Unti-unti natin yan habang tayo ay kinakausap ng Panginoon at nire-reveal ni Lord ang mga bagay na ito. Hallelujah. Let's just bow our heads and close our eyes. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Muli, dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyo. Sa lahat po ng mga kapahayagan sa iyong mga salita na nagpapaalala at nagpapatibay ng aming katayuan bilang mga mamamayan ng kalangitan. Dakilang Diyos, ang aming dalangin ay hindi lang hanggang pakinig ang aming mga tinanggap ngayon, kundi hanggang sa buhay na nababago at patuloy na mababago para sa iyo, kaluwalhatian at kayong karangalan. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy na magpasakop sa iyo, magpakumbaba, at aminin na kung wala kayo, wala rin kami. Dahil alam namin, ikaw lang naman ang kukumpleto sa buhay na ito. Kada gawa, kada isip, kada salita, Panginoon, magkaroon ito ng eternal value, eternal impact, that what we do here will always echo in heaven. That we can always be assured na kapag ginagawa namin ang iyong kalooban, ay talagang nabibigyan ka namin ng ngiti sa iyong mga labi, Panginoon. All we wanted is that we are glorifying your holy name. That we are lifting up, we are really pleasing you all the days of our life. God, patuloy mong ibuhos ang iyong masaganang biyaya sa aming lahat, kaming nandito na nakapakinig ng iyong salita. Kahit doon sa mga taong nakikinig sa kanilang mga tahanan, aking dalangin, Panginoon, na makatch namin yung spirit, not just catching the information, but we are catching the revelation from your Spirit. Spirit of the living God, just be free to move in and out of this life. Reveal everything, God. Let our eyes really see clearly, and let our ears really listen to the voice of our God that is leading us to the path where we are not wasting anything in our life, but we are making it of eternal value. God, we lay down everything unto you. Help us to love you, God. Hindi po normal at natural, but God, you will help us to really love you just like how you loved us. And our neighbor also we will love. We will always think of the things above. We will always value service. We will always give importance our time spent with you. And we will always be a testimony wherein souls will be saved
and be added into your kingdom. And these people, Lord God, whom we have reached, dun sa mga naipon lang mga binhi ng salita mo, ay hindi po masasayang, kundi magkakaroon, Panginoon, ng deeper conviction ng Holy Spirit so that they can be brought into the service of you. Sila rin ay gagawa ng kalooban mo. Panginoon, salamat sa simbahang ito. Alam namin hindi kami pakaunti, kundi padagdag ng padagdag. Hindi lang po ng bilang, kundi ng katalinuhan, karunungan, at buhay, Panginoon, na nababago. Epektibo para sa iyong kaluwalhatian. Lord, thank you. Continuously pour out your power in each and everyone's life and family. Lord God, maranasan namin ang kapangyarihan mo na kung may sakit at karamdaman, gagaling at magiging mananatiling malusog. Kung may kulang, Panginoon, napupunuan, hindi lang palaging sapat, kundi palaging higit pa ang pagkasapat, Panginoon. Thank you so much, Lord God. We will always see answers to our prayers, manifestations of what we are praying, believing for. God, you will never fail us. Totoo, Panginoon, na habang nasusundan namin ang kalooban mo, heaven will be here on earth. God, in all these things, you are honored and you are lifted high and you are glorified. I pray for each and every one of us here. Continuously show yourself mighty and strong. Lord, fill their hearts, fill their lives, fill their family. In everything, God, they will see your wonderful works manifested. Lahat po ng gagawin mo, Panginoon, magiging so obvious sa buhay po ng bawat isa dahil ang pag-orchestrate mo, Panginoon, ay talagang in signs and wonders and miracles. Thank you, God, for being with us tonight. And even as we gather to pray for other people and for one another, God, I pray that we will just see the manifestation of what we are believing and asking for of you. Because, God, we know when we call unto you, you will answer us and you will show us great and mighty things which we have not known. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa kapahayagan mo. To you we give glory and honor. And all the thanksgiving, we bring it back to you, God. You are such a wonderful and awesome God. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, you are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your life will be a blessing to many lives in Jesus' name. So you can gather and pray. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Kung gusto nyo mag-iwa-iwalay, maghati-hati, okay lang. Just do it. Salamat po sa inyo. We love you.